Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon, ang pagpapasimula ng kanyang misyon, ang huling araw ng Pasko. At sa ating pagdiriwang, napakagandang balikan ang patuloy na pagkilos na pagpapakababa ng ating Panginoon. Na bagamat alam natin na siya ay Diyos, di po ba? Mas pinili niya ang magpakababa at maging tao na katulad mo at katulad ko sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. At nang maging tao, patuloy pa rin sa pagpapakababa. At ang pagbibinyag sa Kanya sa Ilog Jordan ay isa na namang malinaw na pagpapakita ng Kanyang pagpapakababa. Kasi kung tutuusin, di ba, bakit ba niya kinakailangan pang lumapit kay Juan Bautista para magpabinyag? Alam nating lahat na ang lumalapit kay Juan Bautista para magpabinyag sa Ilog Jordan ay yung mga tao na nakapakinig sa kanyang pangangaral at nagdesisyon, magsisisi kami, magbabago kami ng buhay. At bilang pagpapakita ng aming pagsisisi at pagnanais na magbagong buhay, kami magpapabinyag. At kung babalikan natin ang ating Panginoon, bakit siya lumapit kay Juan Bautista? Meron ba siyang kasalanan na dapat pagsisihan? Kinakailangan ba niya ang pagbabago ng buhay? Alam nating lahat ng ating Panginoong Hesus ay Diyos, anak ng Diyos, at wala siyang kasalanan. Kaya hindi niya kailangan lumapit kay Juan para magpabinyag. At dahil sa siya ay Diyos, hindi niya kinakailangan ang pagbabago ng buhay. Sapagkat siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Dahil sa siya ay tunay at totoong Diyos, kailanman hindi siya nagkasala at kailanman hindi siya magkakasala. Kaya sa pagpapakita niya ng kanyang pagpapakababa, lumapit siya kay Juan upang magpabinyag para mangyari ang kung ano ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung tutuusin, pwedeng sabihin ni Juan Bautista, bakit kayo ang lumalapit sa akin para magpabinyag? Ako dapat ang inyong binyagan. Pero hindi. Malinaw kay Jesus na itong pagbibinyag sa Kanya ay bilang pagtupad sa kalooban ng Diyos. At dahil nga gusto lamang nilang tuparin ang kung ano ang kalooban ng Diyos, matapos binyagan ni Juan si Jesus sa Ilog Jordan, ayon sa Ebanghelyong ating napakinggan, habang si Jesus ay nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa Kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. At mula sa kalangitan, isang tinig ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Sa pagbibinyag pala kay Jesus, doon siya ipapakilala ng Ama. Sa pagbibinyag pala kay Jesus, doon siya sasabihan ng Ama, "Lubos kitang kinalulugdan. Ikaw ang pinakamamahal kong anak." Mahalaga ito
sa pagsisimula ni Jesus ng kanyang misyon. Kinikilala siya ng Ama at sa pagsisimula ng kanyang misyon, dadalhin niya itong napakahalagang salitang ito ng Ama na lahat ng kanyang gagawin ay para lamang sundin ang kung ano ang kalooban ng Ama. At kung pagninilayan natin ang buong buhay ng ating Panginoon simula nang sa ay binyagan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay sa mundong ito, di ba ang lahat ng kanyang sinabi, ang lahat ng kanyang ginawa ay bilang pagsunod sa kagustuhan, sa kalooban ng Diyos. At dahil doon, lalo siyang kinalugdan ng Ama. At sa katapusan ng kanyang misyon, siya'y iniluklok sa kanyang trono dahil tunay na siya'y anak na naging masunurin hanggang kamatayan. Ano ang magandang itinuturo nito sa atin? Tayong lahat ay nabinyagan. At sa pagbibinyag sa atin, tayo ay naging malinis dahil hinugasan tayo ng tubig ng binyag mula sa karumihan ng kasalanan. At dahil tayo ay naging malinis, inampon tayong mga anak ng Diyos. Kaya kung sinasabi ng Ama kay Jesus, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Di ba iyon din ang sinabi ng Ama sa atin nung tayo'y binyagan? Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Yung pagmamahal ng Ama hindi magbabago. Nung tayo ay binyagan at nung tayo ay minahal ng Ama, hindi iyon kailanman nagbago. Ang pagmamahal ng Ama sa atin noon, ang pagmamahal ng Ama sa atin ngayon, at ang pagmamahal ng Ama sa mga darating pang panahon ay hindi kailanman magbabago. Kung meron mang magbabago, iyon ay tayo. Nung tayo ay binyagan, nung sanggol pa lamang, tayo ay wala pang kamuang-muwang, inosente, halos hindi makabasag pinggan. Pero ngayon, may sapat na isip, may sapat na gulang. Tayo ba'y kalugod-lugod pa rin sa Diyos? Masasabi kaya ng Diyos sa atin ngayon, ikaw ay lubos kong kinalulugdan. Ano bang ibig sabihin nitong salitang ito? Na kapag maririnig natin ang salita, kinalulugdan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, natutuwa, nagagalak ang Diyos sa atin dahil tayo ay kanyang mga anak na masunurin sa kanyang kalooban. Kaya kung babalikan natin ang tanong na ito, lubos kaya tayong kinalulugdan ng Diyos ngayon? Ano kaya ang magiging sagot? Oo, kung nagsisikap tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Oo, kung lumalayo at tumatalikod tayo sa kasamaan ng kasalanan. Oo, kung sa kabila ng ating kahinaan, patuloy tayo nagbabalik
upang humingi ng tawad sa Kanya at magsikap na baguhin ang ating mali sa ating buhay. Lubos tayong kalulugdan ng Diyos sa ganyang mga gawa. Pero kung hindi tayo nagsisisi, kung hindi natin tinatalikuran ang masama nating pamumuhay, kung magpapatuloy pa rin tayo sa mali na ating ginagawa, kalulugdan pa kaya tayo ng Diyos? Matutuwa kaya ang Diyos sa atin? Di ba hindi? Sino ba naman ang matutuwa sa isang anak na mas pinipili ang patuloy na magkasala? Sino ba naman ang matutuwa sa isang anak na patuloy na tumatalikod at lumalayo at pinipili ang kanyang sariling gusto kahit na alam niyang masama? Di ba kayong mga magulang, hindi kayo natutuwa sa mga anak na kahit paulit-ulit niyong pinapaalalahanan kung ano ang mabuti at dapat gawin, mas pinipili pa rin gawin ang mali at ang kung ano ang gusto nila? Napakahirap sa isang tao ang magmatigas at manatili sa pagkakasala. Kaya hindi natutuwa ang Diyos sa isang taong nagmamatigas at patuloy sa pagkakasala. Pero ang kanyang pagmamahal sa kabila ng patuloy na pagkakasala ng tao, kailanman hindi magbabago. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos sa kabila ng ating kasalanan. Pero nalulungkot siya at hindi siya natutuwa sa mga desisyon na ginagawa natin upang manatili sa sitwasyon at kalagayan ng kasalanan. Hingin natin sa Diyos ang biyaya na tunay na mabuksan ang ating isipan, ang ating mga puso para tumalikod at lumayo sa masamang gawa at sikapin na sundin ang kanyang kalooban. Amen.